Okay, so let's discuss problem 3-17. Pero painom muna akong tubig eh. Baho na ako. Okay. So for problem 3-17, pinapakompute sa atin yung difference between the inventory valuation under FIFO and LIFO. Okay. So to discuss now yung first in first out or FIFO, ang ibig sabihin nun, ang unang mabebenta or magagamit na inventory ay yung pinakalumang stock. Then susundan nung pangalawang pinakalumang stock. And then LIFO, last in first out, is baliktad naman. Ang unang magagamit or mabebentang inventory ay yung pinakabagong dating, no? So ganun yung LIFO. So pagka ganon, maaaring magkaiba yung inventory valuation niyan, especially kapag magkakaiba yung purchase cost ng magkakaibang batch. Okay? So, let's first compute magkano yung ending inventory using last in first out. So again, pag last in first out, ang unang mabebenta or magagamit ay yung pinakabagong batch. So, ang implication nun sa ending inventory, ang maiiwan sa ending inventory yung pinakaluma. Okay? So, paano kukumputin yung ending inventory using LIFO? So, dun sa ating problem, merong natirang 150 units ng ending inventory, no? So, beginning 100 plus purchases na 200 less issuance na 150, no? Yung tatlong 50 dyan. So, 150 yung naiwan. So, under last in first out, magkano yung valuation natin ng ending inventory? So, ang una natin kukuhanan ng ending inventory ay yung pinakalumang stock, yung beginning inventory, na ayon sa ating problem ay 100 units. So, given sa problem na ang cost niya ay 6,700. So, dahil 150 units yung ating ending inventory, hindi sapat na pagkuhanan lang yung beginning inventory. So, yung susunod na 50, dun mo kukuhanin sa pinakalumang purchase. Actually, isa lang yung purchase sa problem. So, yung sunod na 50 ay dun mo kukunin sa purchase on the 13th day, na ang presyo daw ayon sa problem ay 62 pounds per unit. So, 50 times 62 pounds, 3,100. Kaya ang ating ending inventory under last in first out ay 9,800. Proceeding with the problem, puntahan naman natin yung first in first out. So pag first in first out again, ang unang mabebenta or magagamit na inventory ay yung pinakalumang stock. At ang implication naman nito sa valuation ng ending inventory, ang maiiwan ay yung pinakabago. Okay? So, paano natin computein yung ending inventory using first in, first out? So, meron nga tayong naiwan na 150 units. Ang pagkukuhanan mo dyan ay yung pinakabagong purchase, which actually in our problem ay isa lang, no? Yung 13th day of the month purchase. So, doon lahat manggagaling yung 150 units mo. So, 150 times 62 pounds, that's 9,300. So, yun na po yung ending inventory using FIFO, 9,300. And then, ibabangga natin yan dun sa LIFO ending inventory which we computed in the previous slide na 9,800. So, there's a difference of 500. Kaya, lumalabas yung ating last in first out ending inventory is more than or higher by 500 pounds compared to the FIFO ending inventory.